Okay mga ka-trigger, welcome pumali dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Bank Power. Sabi niya ay, Tay, ano kaya ang problema? Smith and Wesson Model 10 kung minsan pumuputok, minsan hindi. May tama naman yung bala, bakit kaya ayaw pumutok yung iba? Okay, so minsan nagmi-misfire. Dapat natin tandaan, hindi ko may tama ang bala, kamukha nito. Ito may tama ang bala pero hindi pumutok. Alamin natin ang nagiging problema niyan. Okay, so bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 47K ng mga subscribers. Dahil yan sa inyong pagsishare at paglalike ng ating mga videos. Lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiary. Ang kita ng ating YouTube channel ay binibigay natin doon sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng allowance para makapagpatuloy ng pag-aaral. At ganyan maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Kami po ay walang ibinibintang baril. Yan po ay aking anak, ang aking tesorera. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo ay maibibigay na tulong sa ating mga beneficiaries. Dahil para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Nolipis America. Maraming salamat sir sa muli mong pagpapadala ng suporta para sa ating mga beneficiary. Okay, at tingnan natin ang problema ni Bank Power. May tama daw naman yung pero yung iba hindi pumuputok. So ang una natin titingnan, pagka nagmi-misfire yung ating baril ay yung firing mechanism. Okay, unang-una natin, siyempre, titingnan natin yung firing pin. Baklasin natin yung firing pin kasi yung ibang firing pin naputol na sa gitna. Napuputol kami kasi minsan sa gitna hindi naman lumalabas yung kaputol dahil tapered yung mga firing pin na yan. Minsan yan putol na doon, minsan pumuputok, minsan hindi. Yan ang isa pa. At minsan yan, yung mga dulo niyan, chicken din natin. Baka, minsan kasi may parang nagkakamiro ng halo dito yan sa katagalan na. Hindi natin napapansin, nagkakamiro ng parang halo. Dito sa dulong-dulo ng firing pin, malit na malit yun. Pagka hindi na maganda ang shape niyan. So, it's either napalitan na ninyo yung firing pin pagka ganun. At yung iba naman, yung likod niyan ay napupudpud na rin. Okay, parang nagkakamiro na yan ng mushroom head. So, napupudpud na rin. So, yun ang unang-una natin titingnan kung okay pa ba ang firing pin. So, ang padalawa ay yung hammer. Kasi minsan yung hammer dito ay nagkakamiro ng parang halo din yan sa katatamaan ng niya sa firing pin, nagkakamiro ng parang lubog na rin yan dyan. So, ang ginagawa ko pagka ganyan ay kumukuha ko ng liha, ganyan, dinidikit ko sa isang flat surface at saka ko ngayon kinikis-kis ng ganun para mapantay. Ngayon, kung hindi na ninyo mapantayan, pwede kayo magpalit na ng hammer. Ginaganon ko yan. Yan. Para maalis yung yung doon, yung parang meron na rin nga itong kaunti. Hindi lang masyado makita yun na may malalim na rin yun. Minsan yan, pagka ganun, hindi na rin yan puputok kamukha nito. Meron na rin kaunti yan. Yun, hindi nyo masyado makita. Yung tinatamaan ng hammer, ng firing pin. So, yun. At ang sumunod dyan, ay titingnan ninyo itong kanyang mainspring. Minsan kasi yan, napuputol na yan. Pag naputol na yan, minsan napuputol yan dito sa may banda rito, sa may bandang baba. Minsan naman dito napuputol yan. Ay mag-overlap na yan. Mag-overlap na yan at mababawasan na yung lakas niya. So yun ang sa mga firing mechanism yan. At ang pangalawa ay titingnan din ninyo yung chamber.
Kung yung bala ba, pag isinalpak ninyo yung balang ganyan, ay nakapantay dito. Dahil pag yan ay nakalubog, minsan, pag yan ay nakalubog na yung bala, ay itutulak lang ng firing pin yan, itutulak, aabantihan pa ganun. So, mahina ang tama dito. Kaya hindi lahat ng may tama ay pumuputok na ganyan. Kamukha nito, may tama, hindi naman pumuputok. Mahina yung tama niya. At kung sobrang, tinan mo rin, kung yung tama ba niya na nasa sobrang gilid na, okay lang kung wala sa center na center, pero pag dito na sa gilid na gilid, hindi na talaga puputok yan. So yan din ang isang mga ano niyan, ang mga causes ng hindi pagputok niyan. At ang isa pa ay tingnan mo rin yung iyong mga bala. Baka naman yung iyong mga bala ay sobrang luluma na. Okay, baka sobrang luluma na. Testingin mo rin sa mga bagong bala. Kasi pag sobrang luma na yung mga bala, sa experience namin, kamukha nitong mga bala na ito na mga sobrang luma na, eh may pumuputok dyan at merong hindi. Ito, mga kita nyo, mga lumang bala na yan. So hindi na namin pinapagamit sa customer yan, pinapapractice ko na lang yan. Kasi nga, merong bala na hindi pumuputok, merong balang hindi. Pag sobrang naluma na yung bala sa katagalan na, tinan mo rin kung yung mga bala mo ba ay bago. At ang isa pa dyan ay malinis ba yung baril mo? Isa pa rin yan. Kung malinis yung baril mo, dapat, I'm sure naman, sigurado, malinis yung baril mo. Kasi pagka sobrang madumi na yung baril mo, isang kaso din yan ng mamalfunction. Minsan pumuputok, minsan hindi. So matotal yun ang nakikita ko na mga minsan ay nagmamalfunction. Minsan din kasi na-deliveran kami dito ng bala na ganyan. Maraming hindi pumuputok. Minsan papadalawahan mo pa ng kalabit. So maaaring mga luma na yun. At meron talaga mga bala na ganyan. Pero kung mga magagandang klase naman yung bala mo, ay palagay ko, ang problema niyan ay sa mainspring. Tinan mo rin yung mainspring niya kung ilang pounds. Kasi dapat kung ang iyong primer, ang bala ng iyong primer ay hard primer, dapat yan mga 25 pounds ang iyong mainspring. 25 pounds. Ngayon kung mga 18 pounds yan, 19 pounds, dapat ang gamit mong bala ay ang primer mo ay light primer. Dapat ang gagamitin mo yung ginagamit ng mga shooter. So meron kasi dalawang klase ng primer, yung hard primer at light primer. So depende yan. Titingnan mo rin kung ikumpara mo yung tama ng hindi pumutok dun sa pumutok. So far, malalaman mo yan doon sa mga nabanggit ko, hindi ko na ulitin. Yung chicken mo yung firing mechanism mo niyan, mga parts na may kaugnayan sa pag-firing. So para malaman mo kung ano talaga ang dahilan ng hindi pagputok niyan. Dahil bihira yung mga ganyan na encounter. Hindi natin, ang pinakamahirap talagang gawin ay yung baril na hindi mo nakikita at hindi mo natitesting. Ngayon, kung magtitesting ka niyan, siyempre, punta ka ng firing range. Huwag ka magtesting sa mga tabi-tabi, baka makasuhan ka pa. Kasi pag ako'y nagtitesting ng ganyan, at ako'y ayaw pumunta sa loob ng firing range, tinatanggalan ko ng head, pero may bullet puller ako. Saka ako tinitesting. So, yan ang masasabi kong tip sa iyo para malaman mo kung nasa kondisyon yung baril mo, bakit may mga bala na hindi pumuputok. Kasi nga, tingnan mo rin kung yung mga bala mo ay mga reload. Baka yung mga bala mo ay hindi maganda ang pagka-reload. Hanap ka muna, testingin mo muna yan sa mga bagong bala. O testingin mo muna sa mga bagong bala yan, mga isang magazine na bala. Punin mo isang magazine kung may magmamalfunction yan o hindi. Kasi minsan yan nasa bala rin
Meron talaga mga bala na palyado, wala namang problema yung baril mo. Pero nasa bala naman. So, yun ang una mong gawin. Testingin mo sa ibang bala. Mga naman mapagdiskinitahan natin yung baril, ay nasa bala pala naman ang problema. So, kagaya na sinabi ko, na-deliveran din kami ng mga ganyang bala. Hard primer sobra. Baka nailagay na primer ay pang rifle. Dahil ang bala ng rifle ay sobrang tigas ng primer niyan. So, yan. Kasi may mga ganong kaso rin. Hard primer ang problema. At hindi ko mo may tama yan kung hindi naman talaga ito. May tama ito. Pero, kaya pagka, halimbawa, nagmi-misfire yung, halimbawa, nireklamo ng shooter namin, sir, ito, minsan pumuputok, minsan hindi. Ang una kong sinasabi, magdala kayo ng sampul na bala na hindi pumutok. Kasi makikita ko yan kung enough ba yung lalim ng tama ng kamukha nito, hindi naman yan enough. So, malalaman ko agad nasa firing pin mechanism ang niyan, ang problema niyan. Ngayon, kung yan naman ay malalim ang tama at hindi pumutok, ay malamang sa bala ang problema niyan. May mga bala talaga na kahit anong gawin mo hindi pumuputok, meron pang walang pulbura diyan eh. Okay? At meron pa talagang primer na talaga hindi pumuputok talaga. So yun, pero kung yan ay malimit talaga mangyari, ay mag-iba ka muna ng brand ng bala. Kumuha ka muna ng ibang klaseng bala. Baka naman yung supply na kinukuha mo ng bala ay hindi maganda. So ayun, saka ka ngayon, pumunta doon sa mga sinasabi ko. Checkin mo yung firing pin, checkin mo yung mainspring, checkin mo yung checkin mo yung chamber. Baka naman pag inilagay mo yung bala dyan ay nakalubog na. O, may problema na yung chamber mo. Kasi pagka pumasok yung bala dyan, nakaganyan yan. Pag tinamaan niya ng firing pin, aabante yan. So, mahina ngayon ang dating doon. Mahina. Parang itinulak ng firing pin yung kanyang primer. So, mahina. Titingnan mo din kung pantay ba yan dito. Kung nakapantayan. Okay? So, ayun lang masasabi ko sa matutal. At kung meron pa kayong nalalaman na ibang nagiging dahilan ng hindi pagputok ng misfire, i-comment ninyo. Okay? Ang gusto ko lang doon sa magko-comment ay babasahin muna yung papanoorin muna yung content. Meron kasi nagko-comment din na hindi pinapanood yung content eh. Pag nabasa yung yung title, magko-comment agad, hindi naman pinanood yung content. So, nagiging kumbaga irrelevant yung mga sagot nila. So, matotal, pagka maganda naman yung inyong mga comment, okay naman sa akin yan. At tinatanggap ko yan. Okay, so, wala na akong ibang masabi ko. Kung may nakalimutan, ipaalala lang ninyo, mag-comment kayo. Okay, at tingnan lang natin yung ating spotlight, community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Randy ay merong 100 plus engagement. Shout out din kay Gino, Team Delta Angel. Meron kang 3 engagement. Shout out kay Hansel Evangelista. Meron kang 99 engagement. At shout out din sa iyong mga kasama dyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Shout out din kay Ronnie Gionioritic. Meron kang 16 engagement. At shout out kay Wallace Habis. Meron kang 59 engagement. Okay, shout out na lang doon sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro, sa dati kong machine shop. Sa pwesto na yan ay matatagpuan ninyo ang Papa Burger. At sa halagang 40 pesos, buy one take one, Papa Burger kayo sa sarap. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all.